Meron akong ikakabit sa SR. Ito. Dumating na package. No? Ito yung product. Pinili natin online. Sprocket. This is 13T. Yung stock po ng SR is 14T. Actually, matagal to sa akin. Meron ng 2 weeks. Hindi lang ako nagkaroon ng time para ikabit siya. So, ito na ang ating bagong pyesa. Sprocket 13T sa front. Ayan. -1 ang nangyari since ang gusto kasing mangyari is malagdagan pa yung torque. So ito siya, bilangin natin kung tama ba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So tama siya. Kabitan natin ngayon sa SR, tapos try natin. Yung SR natin ngayon, dito ulit siya sa kabilang bahay nakapark. And madumi siya actually, namumuti-muti pa siya. Dahil after ng biyahe namin kasiguran, yung ride namin kasiguran, sobrang putik kasi na ito, so nilinis ko lang. Pero after ko malinis, meron pang mga namumuti-muti oh. Yan oh. Kung kita sa camera. Mga namumuti-muti. So plan ko dito is baran tong motor sabay i-detailing. Pero tinatamad kasi ako. Ito siya guys, nakalagay sa front. Tinanggal ko na yung cover last time nung naglinis ako after nung ride. Papalitan natin to. Ito na yung lalagay natin. Tanggalin ko muna tong quick shifter, tong rod. Ang pagkakaiba niya nung sa stock, wala siyang goma. Itong goma. Sa stock kasi may goma. Ito ang purpose nito is para hindi maingay yung chain. Very quick lang guys. So gamit lang kayo ng 32mm. Tapos may washer lang dyan. Tanggalin nyo na yung pagkakatupi ng washer. Kasi parang naging lock washer yan eh. Ayun na may stopper. Tapos sugot na. So gagamitan ko ng impact wrench yan para mas madali. Okay, let's go. Washer. So goods naman siya. Medyo mahirap lang tutupin. Pukpukin nyo lang kasi nakabaluktot to. Itong washer na to. Tupi lang ulit natin yung washer. Yan. So nakabit ko na. Ito na yung bago nating sprocket. Kung mapapansin nyo guys, nakatupi na ulit yung washer, tinupi ko ulit yan. Yung sabi ko kanina, wala yung goma, diba? Yung stock may goma kasi dyan para hindi maingay yung sprocket. So ngayon tingnan nyo, ewan ko lang kung rinig sa video pero maingay na siya. 13T yan, ang stock ay 14T, nag -1 tayo para mas mataas ang torque. Hindi ko binalig yung takip para makita ko kung luluwang ba o hindi. So try natin ngayon guys. Punta ako ng Mandaluyong. Nga pala guys, nasira kasi yung boots ko. Ito, nadurog na siya. Last biyahe namin ng kasiguran, ayun, nadurog na siya. So comment below guys kung may pag-asa pa ba yan, nare-repair pa ba yan, kung meron kayong mga kilala nagre-repair niyan. Tsaka yung swelas niya bumukan na rin. So kung magaga ako ngayon matapos sa aking lakad, dadaan na rin ako ng Casco Market. Titingin ako ng Benkia shoes na high cut din para meron akong magamit. Dito ko na cold start dahil dun sa tabing bahay merong baby. Dahil sa pinalit natin na 13T, mas magiging torquey yung motor, which is kaya ako mas piniling maging torquey kasi nga nagre-race track tayo. At least sa race track, ang kailangan kasi sa race track lalo na sa may TCH is mas torquey na motor eh. Mas lamang, puro curve, mas technical, and then of course makakit tayo ng marilaki, paahon. So mas gamit na gamit yung torque compare sa plus 1. Pag nag plus 1 ka kasi, focus naman yun sa horsepower. So mas maganda siya sa dulo, pandulo. Kumbaga sa scooter, pandulo yon. Itong 13T pang arangkada, ganon. Ramdam ko na guys, nasa second gear ako pero lakas sumatak. Ayun ang pinaka advisable or recommended is magbawas sa front sprocket ng -1 tapos -1 sa harapan, tapos sa likod naman is +2. So kung 41 yung likod, magiging 43.
Tapos yung harap, kung 14, dapat 30. So, ganun yung combination natin dito sa Racing Boy Mag. O ngayon, oh, third gear. So, dahil nagbawas nga tayo ng sprocket sa harap, ang mangyayari, mabilis ma-reach yung RPM, yung limit. Yun yung kagandahan kasi nun, mas mabilis yung mag-redline. So, kahit fourth gear or third gear, parang nangyayari, yung first gear mo noon, second gear na ngayon. Hindi naman ganun ka-traffic. Lakas! Sarap. Kahit ibabad mo ng third gear. Parang ang tining ng tunog ng pipe ko ngayon. O, diba? Umabot na ako ng 6 gear. Yun nga lang, medyo delicate to sa mga beginners, lalo na kung hindi pa kayo sanay mag big bike or mag cambio na motor, tsaka hindi kayo marunong mag throttle control, na yun tawag doon. Medyo delicate para sa inyo kasi baka bigla kayong tawag ba doon, ihataw ng motor. Yung mga ganong scenarios, madalas yun sa mga ano sa MT-07, MT-07 yan, kasi mga MT series ng Yamaha, sobrang lakas sa torque eh. Pansin ko sa kanya pag dumadaan ako ng hump, mostly kasi pagka sa humps na first gear na ako doon eh. Dahil pagka after ng hump, pag naka second gear ka dyan or third gear, jerky yung motor, dahan-dahan lang ng pag-angat ng RPM. Pero kanina second gear, wala siyang jerk, kahit second gear sa humps. Okay. Okay to, perfect fit to sa setup ko talaga na naka wide max. So kung naka-stock kaya ako, sa mga nakakapwa ko SR dyan, try nyo nga takbong 30 sa 2000 RPM kung yung third gear, kung may jerk ba o wala. Hindi ko kasi natatry pa yun noon eh. Baka lang malay mo wala talagang jerk, OA lang ako. Pero second gear, takbong 20, wala rin jerk. Below 20 meron, pero 20 up wala sa second gear sa 2000 RPM. So sa mga kapwa ko naka SR dyan, viewers ko, try nyo nga guys, then comment below if may jerk ba yung third gear, second gear sa 2000 RPM. Sa second gear 20 ang takbo pataas. Mas maganda kung ma-perfect nyo yung 20 lang, 20, 21, 22. Tapos sa third gear naman takbong 30. Sa takbong 30 medyo wala na talaga. Sa 20, 27 wala. Sa mga nagmamanual dyan, may mararamdaman kasi kayong parang humahampas na kadena pagka hindi tama yung gearing nyo eh.
Sana may sale. Bilis lang pala magbayad ng Pag-ibig, no? Akala ko mahaba ang pila dun sa Pag-ibig na yun. Napakabilis lang. 5 minutes lang ako, guys. Pero syempre bayad pa rin ako ng parking. Ganda naman ng ano na dito, ispalto na. Ano yun? Kala ko ako. St. Paul College. May business kami dyan dati. High school ako, nakakamiss lang. Araw-araw ako nandyan bago ako pumasok ng school eh. Yung wala akong kita. Pero ang ganda ng fit niya guys. Dainisi na dainisi siya. Kumbaga ito yung dainisi na affordable. Goods to. Gusto ko to. Ayun o. Mga namumuti yung loob o. Sarap pa detailing na itong motor ko. Mumuti yung mga loob-looban. So ayun guys, tapos na ako sa aking lahat. And so far so good. Napakagandang upgrade nung ginawa ko dito sa sprocket, na nagbawas ako ng isang teeth sa harap. Hindi ko naramdam yung bigat ng motor ko, yung bigat ng mags ko, or bigat ng gulong ko, kasi nga 'di ba naka 180 ako tsaka 120 sa harap. Ngayon okay na, parang alam mo yung pakiramdam ng stock yung gamit mo. Medyo masakit lang sa tenga yung ano ko ngayon, pipe ko. Parang kailangan ko siyang ipaano na, refiber. Kung gusto nyo mas maging torquey yung SR nyo guys, mas be ano to, mas re-recommend ko to sa inyo, yung magbawas kayo ng isang tip sa harap. Tapos kung hindi pa kayo masatisfy, magdagdag naman kayo ng dalawang tip sa likod na sprocket. Ayun, napakaganda combination nun. Yun lang guys, so maraming salamat sa tumapos ng video na to at nanood. Siyempre, don't forget to like, share, and subscribe. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, maraming salamat. Brup, 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 brup. Great, great. Hey, go ah! Naka-go signal ah. Galing ah.